And at this moment, to tell us the project benefits, ladies and gentlemen, let us give a round of applause to the Executive Director of Caritas Cáceres, Reverend Father Marcel Emmanuel P.P. Leon. Thank you to the very vibrant MC. Actually, I didn't know that there is a specific description of my message, project benefits. Nahilig ko ba kung sumagot? I thought I would just be giving the usual message just as we are doing in the similar activity in other places. Actually po, we left Naga very early this morning, around 7, so that we can go straight to Tandok. And we also had the same activity, blessing, inauguration, turnover of the evacuation center. And from there, uwi na po kami ni para sa parehong activity. And iba pang mga sunod, as our mayor mentioned sa Bantang, nainot na po kay Nisi sa Binalay. And also in Siruma, we have in Butawanan, in Tongo, etc. And it is our joy to have this activity since we believe that this will be able to help the municipality as a whole and most especially to the community, the people of the barangay. Bago po ako magpadagos sa kuyang pagsaludar, ngayon sa ama at sa kuyang Malwaan Tinambak, Attorney Ruel Tuy. Kasi dahil sa iyang mag-iba sa LGU Tinambak, tayo na po sa roon. Nasabi na si ama, si mga pag-iriba, kaya di ba na dyan? And sa inakman, kan barangay Lagakay, ng barangay Tansa West, nasabi lang ina, kaya di ba na mamaki? Kaya ba ako saro-saro ng ibaan ko? May mamiss kita dyan. At sa kuya mong pag-iriba, sa office meet parehong lugar, duman sa Kadlan Bili, sa Caritas Cáceres, siya unang duman ng FRS, si Senior Alfonso Nunez. Although he came directly from Spain po, siya nag-revive the Leticia during the groundbreaking talikdi, siya po ang nakaimbaka ito. And siya po si mention ni Mayor na nagkulit sa Tuya, and of course Pinadagos was continued by Alfonso until we reach this point of the turnover. And mga pag-iriban niya mo, community organizing officers, local organizing, local coordinator, si Sir Jojo, and Caritas staff, si Cecil. Siguro po, being a man of the church, I will also remind you that we give praise and thanks to God for His blessing niya po ini. Although this is related to our DRR, disaster risk reduction, which means we admit na ito talaga yung mga disaster na nangyayari. This cannot be avoided anymore, at this is part of sabihin ng natural course of events. But in the midst of the miseries of our people, God does not abandon us. Tayo po kita ng pababayaan ng mga Diyos. May mga paagi na kung saan nagtatrabahan kita as in maging kitang resilient. And this evacuation center is a testament of that God's care for us, His people. Nagmamalasakit pa sa mga Diyos kaya. And God appoints instruments, mga instrumento po, tanganing mangyari ang silip ng mga proyekto. So, sa mga instrumento ng mga ng Diyos, starting from our founder, yan pong Madrid City Council, and dyan po naghalang source of funds na, but we cannot have access to that without FRS, Fundación de Religiosos para la Salud, na yun man ang nag-connect sa Buya, kami man si local implementing partner. Plus there are other
funders from Spain, and it's because of FRS kaya po nagkaiba kayo ng mga proyekto. Kami man po hindi sa Korean Archdiocese, pigiling naman sa mga pangaipo ay nabilita si Roma and tinambak na matawang kang siring na mga proyekto. And I would acknowledge that in partnership is very important. Ano po, kung daiman tultol halimbawa sa DIUTA, partnership, ang cooperation, and collaboration, kang sa ibang LGU, si Mga Mayor, ang sa tuyang punong barangay, diba ay nag-realize. And while we recognize the funders na talagang halimbawa ang nakulang part of the fund, pero po, diba, aram kaniba na nakulang man po ang counterpart kan municipal government. Nasabit si millions na tao lang sa tuyang funder, pero still, sa kagabusan millions mapuan counterpart kan sa tuyang NGO. Ano na yun? Ako. So, minulita ini plus Samantha plus ito pa sa Binalay. Sa kagabusan po yan, iba po dyan yung counterpart like sa Lipor o iba pang mga sabihin ng materials. Iba pa nga rin ang 50,000 na nagkulang. Nasa agreement po kaya, iba man yung kaipuhan na itaw sa LGU sa mga gagamitan sa Laocan Evacuation Center. So yun po yan, nagkaiba pa lang kita ng partnership with and collaboration, which is supposed to be part of the dynamics ng buhay niya to sa komunidad, sa sosyedad. Dahil kita ma-succeed, dahil kita ma-improve kung nagkakaroon na kanya kita, kung nagsusulo-sulo kita. Ano po? So, this is a partnership, si simbahan, si local government, private NGO, the very people, the very community. And dyan po kita, ang sa kuyang common goal is to make our world a better place. Ano po, yung mga pagkaya na gusto na mag-angat ang sa kuyang mga buhay. And sa journey ini kan sa tuyang mga buhay, dahil naiiwasan na iguanin mga kalamidad, iguanin mga disaster. And with that, kahit kung maging preparado kita. Yung mga sa kagabusan, in the entirety of the program, yun po talaga yan. Not just, what we see is just the evacuation center. Pero po ang bilog na programa, this is about DRR, disaster risk reduction. Kaya po, again, I'd like to acknowledge ang mga sabihin mga nasa likod po kayo ni, not just the construction, pero sikap, as in iba pang mga taga-digdi, nag-aarating din po yan yung mga trainings, mga meetings, organized by our workers, itong gamitin ng DILG, ng Red Cross, about sa first aid, about sa pag-response sa mga kaya sa kadagatan, and sorry. And sinasabi ko lang po na iba sa yung nakulang pang component tanganin na resilient kita sa anong mga disaster na nag-aabot sa Satuya. And syempre po ining Satuya Evacuation Center na we know that this will not be able to accommodate the entire barangay. Dawangan po nakula man compared sa iba. Mas nakula po ini tabi mayor naman sa Binalay ang space delivery. Pero nakulang kabawasan na po kung dati di ba puno kita naman sa kung saan man sa eskwelahan, and now we have an independent separate evacuation center. And hindi po sa design kang we strive to attain ito pong sa international standard. May mga separate po yan na room sa international standard po ang evacuation center. Dapat may private place itong mga nagpapasuso, lactating mothers, breastfeeding,
dapat mag-sway sila para sa aki, para sa mga kababaihan. Magayon po ang CRTA may separate for PWD, may hinihino dyan, and we have a kitchen, and nasabi pa nga ni mga equipments. Dumang po sa ibang nataon ginakani, although it's a different project not from FRS, pag-abot ng Bagyo, si mga tao, hindi po ng charging station si evacuation center. Mayong kuryente si bilog na barangay, si evacuation center sa Nasigwa. So di ba po that's an advantage or sabihin ng benefit sa community. And even so, pag tarae, kaya man naman si generator, nakita ko na naman, kung nagpabayad pa ng very minimal na makakontribute man sa gas. Pero still, nakataong power, mga cellphone, very important pagkaan communication. So these are just some of the benefits of evacuation center, and most especially safety, security, protection, kan sa kuya katauhan, and the temporary relief from the disaster. And sabi naman po sa bago na itong papangatamanon, and we hope papanindugan na po yan, ang biyaya ng Diyos ay buha na yung pangatamon na tayo magbunga pa sa susunod na sa iyang katuyuan. So, sa gabos pong ini at sa Kuya Giraray na pasalamat, at sabi ko na ini mangyayari kung may sa Kuya partnership, cooperation, and collaboration. Again, Mayor Ruel Tuy, ang punong barangay namin sa Andres, sa Indo po, mga tao. Ultimately, this is for the benefit of the people of Bagakay. And kung iba pa man ang mga iba, kung kaya pa mag-accommodate, sige po. And kasi po yan, pag-iriba na naging instrumento na natin na mahimo tayo ni project. Thank you very much po. Good afternoon. Thank you very much, Reverend Father Marcel Emmanuel D. Rial, for that very informative project benefits that you mentioned to everybody. Thank you so much once again po, Father.